Kumusta mga kasaliksik? Sa kalagitnaan ng marahas at walang humpay na digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, isang hindi inaasahang tagapagbalanse ng kapangyarihan ang unti-unting lumilitaw sa ere. Ang mga makabagong sandata na tinatawag na bunker busters. Sa halip na gumamit ng dami ng sundalo o puwersa, iniba ng Ukraine ang laro gamit ang talim ng teknolohiya. Ang mga dating makalumang bomba na halos may kakabit na lamang sa alaala ng Cold War ay muling nabigyan ng bagong buhay. Sa tulong ng Joint Direct Attack Munition o JDAM, pati na rin ang mas advanced nitong kapatid na JDAM-ER na gawing mga matatalinong sandata ang mga dating tinatawag na dumb bombs. Sa pamamagitan ng GPS guidance at inertial navigation systems, naililipad na ngayon ng mga MiG-29 at Su-27 jets ng Ukraine ang mga ito na may nakakabiglang katumpakan. Hindi ito basta simpleng upgrade. Isipin mong isang lumang granada ay ginawang guided missile. Gamit ang JDAM kit, ang mga bomba na may bigat mula 500 hanggang 2,000 libra ay nagiging kaya ng ihulog mula sa maayos na distansya. Sabay siguradong tatama mismo sa target kahit sa gitna ng masamang panahon. Ngunit ang JDAM-ER ay nagdala pa ng mas matinding kapangyarihan. Dahil sa pop-out wing kit nito, kaya nitong lumipad ng hanggang 72 kilometro mula sa release point. Isang napakalaking bentahe laban sa air defense systems ng Russia na bumabalot sa frontline. Sa larangan ng gera, kung gaano kakalayo makakapaglunsad ng pag-atake habang nananatiling ligtas, ganoon kalaki ang posibilidad mong mabuhay at magtagumpay. Hindi lang sa distansya at katumpakan nakatuon ang mga inobasyong ito. Isa sa mga naging problema ng Ukraine ay ang matinding GPS jamming na ginagawa ng Russia. Ang mga electronic warfare tactics ng Moscow ay sadyang advanced, kaya't may mga pagkakataon na nabubulag ang mga guided bombs. Subalit ang Ukraine, katuwang ang Estados Unidos, ay nag-develop ng tinatawag na Home on GPS Jam Seekers na isinama sa JDAM-ER. Ang resulta? Imbes na maapektuhan, ang mga bomba ay hinahanap mismo ang pinanggagalingan ng jammer at iyon ang tinatarget. Sa madaling salita, ang panangga ng Russia ay naging mismong dahilan ng kanilang kahinaan. Kasunod ng tagumpay ng JDAM at JDAM-ER ay dumating ang mas mabigat na sandata mula sa Europa. Sa tulong ng United Kingdom at France, nagkaroon ang Ukraine ng Storm Shadow at Scalp EG missiles. Mga high-end cruise missiles na idinisenyo para tumagos sa mga pinakatatag na bunker ng kalaban. Ang mga missile na ito ay may bigat na halos 2,800 libra at kayang lumipad ng mahigit 200 kilometro sa mababang altitude upang iwasan ang radar detection. Ngunit ang tunay na pambihirang katangian nito ay ang broach warhead. Sa pamamagitan ng dual stage detonation nito, una nitong binabasag ang panlabas na layer ng depensa bago pasabugin ang pangunahing payload sa loob ng target. Isang klasikong halimbawa ng puwersang may katalinuhan, hindi lamang basta lakas, kundi pinongkalkuladong pagsira sa loob ng istruktura. Nang ginamit ng Ukraine ang Storm Shadow missiles sa mga target sa Luhansk at sa Marino sa rehiyon ng Kherson, nakuna ng drone footage ang antas ng pinsala. Isang malinaw na indikasyon na hindi basta ordinaryong missile strike ang nangyari. Sa kabila ng pagiging classified ng ilang detalye, malinaw na ang mga bunker buster missiles na ito ay tumatagos sa matitibay na bunker, sumisira sa mga command centers, at nagdadala ng kaguluhan sa kabuuang operasyon ng Russian command structure. Ngunit sa gitna ng arsenal na ito, ang pinakamabigat, pinakamatindi, at pinakarespetadong sandata ay walang iba kundi ang GBU-31V3 Bunker Buster. Ito ay isang espesyal na variant ng JDAM. Ngunit kung ihahambing ay parang martilyo ni Thor laban sa mga konkretong tanggulan ng Russia. Taglay nito ang Blue 109 Penetrator,
isang makapal na steel casing warhead na may kakayahang tumagos ng 6 na talampakang konkreto bago sumabog sa loob gamit ang mga advanced fuses. Hindi ito basta sabog lang. Ang fuse ay maaaring itakda para sumabog sa eksaktong lalim o sa mismong void o silid ng isang bunker para masigurong ubos ang mga nasa loob. Ang pagiging programmable nito mula sa cockpit ay nagbibigay ng flexibility sa piloto, depende sa target na bunker. Ang kamandag ng GBU-31V3 ay nasaksihan noong June 2024, strike malapit sa Chelberan, kung saan isang heavily fortified command center ng Russia ang nadurog at naging parang buhangin. Ipinapakita nito ang level ng pinsalang kayang idulot ng advanced fuse plus deep penetrator combo. Hindi basta pagbomba, kundi surgical demolition ng nerve center ng kalaban. Sa ganitong mga pag-atake, hindi lang sundalo ang tinatamaan, kundi mismong kakayahang mag-utos, mag-ugnayan, at magplano ng Russia sa larangan ng labanan. Samantala, habang ang iba sa mga nabanggit ay matagumpay ng ginagamit, may isang sandata na hanggang ngayon ay naghihintay pa rin ng kanyang pagsabak sa digmaan, ang Taurus cruise missile. Gawa ng Germany at Sweden, ang Taurus ay may tandem warhead na kayang tumagos sa 6 na talampakang reinforced concrete o 20 talampakang lupa. May abot itong 500 kilometro, sapat para maabot kahit ang mga base ng Russia sa likod ng frontline tulad ng Sevastopol o Rostov. Ngunit sa kabila ng kahandaan ng missile, nananatiling theoretical ang epekto nito sa labanan. Dahil sa political hesitations ng Germany at sa pangangailangang i-upgrade ang avionics ng mga Su-24 o Su-27 ng Ukraine, hindi pa ito na i-deploy kapag dumating ang tamang panahon. Kapag ito ay sa wakas ibinigay, maaari nitong baguhin ang dynamics sa rehiyon ng Black Sea at magdulot ng bagong antas ng panganib sa mga strategic assets ng Russia. Hindi man ito agad nadadama, ngunit isa itong multong hindi matahimik sa isip ng Kremlin. Sa kabuuan, ang mga sandatang ito, mula sa JDAM hanggang sa Taurus, ay hindi lamang mga bomba. Isa silang simbolo ng pagbabagong estratehiko, ng pagyakap sa teknolohiya, at ng isang maliit ngunit matalinong hukbo na handang pumutol sa haligi ng isang dambuhalang kalaban. Habang patuloy ang digmaan, malinaw na ang mga makabagong bunker busters ng Ukraine ay hindi lang armas ng pagsira, kundi sandata ng pag-asa at posibilidad. Sa paglipas ng panahon sa digmaang Russo-Ukrainian, naging malinaw na hindi na lamang ito labanan ng bilang ng sundalo, kundi ng kahusayan sa teknolohiya at estratehiya. Sa mga sandaling ang daigdig ay tumitig sa lupang dinadaanan ng tangke at sundalo, may isang tahimik ngunit mapaminsalang banta mula sa himpapawid. Ang mga precision bunker buster strikes ng Ukraine. Sa bawat paglipad ng mga JDAM-ER, GBU-31V3 at Storm Shadow missiles, isa-isang naglalaho ang mga pinaka-pinoprotektahang command centers ng Russia. Hindi ito simpleng pagsabog. Ito ay surgical strike na tumatama mismo sa puso ng koordinasyon ng kalaban. Noong Agosto ng taong 2024, isang JDAM-ER ang tumama sa isang Russian command post sa Tenkino gamit ang Blue 110 warhead. Sa eksaktong parehong buwan, isang GBU-31V3 ang pinaniniwalaang responsable sa pagkawasak ng isang missile depot at underground HQ malapit sa Chelberan. Ang mga pag-ataking ito ay hindi lang basta pisikal na pagkasira. Sa larangan ng digmaan, ang pagkasira ng isang underground headquarters ay nangangahulugang pagkawala ng direktang komunikasyon, pagkakahiwalay ng mga unit at pagkaantala ng mga utos mula sa itaas. Sa isang sistemang militar tulad ng Russia na heavily centralized at micromanaged, ang pagkawala ng command center ay parang pagputol ng ulo ng isang ahas. Dahil dito, napilitang magbago ang buong taktika ng Russia. Noon,
Ang mga lugar sa malalalim na bahagi ng teritoryo ay itinuturing na ligtas, tinatawag na safe zones. Dito inilalagay ang kanilang mga armas, opisina ng komandante at mga imbakan ng bala. Ngunit sa patuloy na pagsalakay ng mga bunker buster, napilitan silang ilipat ang mga ito sa mas pabago-bagong lokasyon. Ang mga depo ay kinailangang itago sa malalayong probinsya, palipat-lipat sa ilalim ng lupa, at minsan pa sa mga sibil na gusali upang umiwas sa deteksyon. Ngunit kahit gaano pa kaingat, sa panahong may drone surveillance at thermal imaging, walang lihim na mananatiling tago. Ang takot sa pagiging target ay hindi lamang pisikal na pag-alis. Ito'y pagbabago ng buong estratehikong pananaw ng Russia. Ayon sa mga eksperto, ang kanilang dating matibay na istruktura ng logistics ay unti-unting nasisira. Ang mga supply convoy ay hindi na makatawid ng ligtas dahil ang mga tulay na kanilang ginagamit ay pinapasabog ng JDAM-ER. Isang halimbawa ay ang bridge crossing na tinarget ng Ukrainian MiG sa rehiyon ng Kherson, kung saan gamit ang JDAM-ER ay nawasak ang isang kritikal na daan ng transportasyon ng Russia. Sa isang digmaan kung saan bawat oras ay mahalaga, ang pagkaantala ng mga armas, pagkain, o reinforcement ay maaaring maging dahilan ng pagbagsak ng buong unit. Dahil sa hindi matatawarang epekto ng mga precision strike na ito, nagkaroon ng domino effect sa buong istruktura ng militar ng Russia. Ang kanilang dating inaasahang backbone sa pakikidigma, ang Battalion Tactical Groups, BTGs, ay napilitang talikuran. Ang BTG ay isang pinag-isang unit na may sariling armor, artillery, communication, at infantry, isang mobile at modernong puwersa. Ngunit nang magsimula ng mawalan ng mga tank, artillery systems, at pinakaimportante, command leadership dahil sa mga Ukrainian strikes, unti-unting nasira ang konsepto ng BTG. Sa kawalan ng sapat na kagamitan at taong mamumuno, naging inutil ang mga BTG at hindi na muling binuo. Sa halip, bumalik ang Russia sa estratehiyang tila bahango pa sa panahong pre-World War, ang human wave assaults. Ito ay literal na pagpapadala ng sunod-sunod na sundalo, kadalasan ay mga conscripts o bilanggo, upang subukang ubusin ang depensa ng Ukraine gamit ang dami ng katawan. Ngunit ang problemang dulot nito ay lalong lumala, hindi lamang dahil sa kakulangan sa training at kagamitan, kundi sa malubhang pagkakahiwa-hiwalay ng koordinasyon. Ang mga sundalong walang malinaw na utos ay naliligaw, hindi maka-reinforce, o tuluyang pinapatay bago pa man makarating sa target. Sa sistema kung saan ang sentro ng komunikasyon ay sinira na ng mga bunker busters, ang bawat unit ay nawawala sa sariling direksyon. Ito rin ang dahilan kung bakit pumalo na sa 700,000 ang kabuuang bilang ng mga casualty ng Russia. Isang bilang na hindi pa inabot sa kahit anong digmaan na kinasangkutan nila sa modernong kasaysayan. Ayon sa datos na inilabas sa video, nasa pagitan ng 200,000 hanggang 250,000 ang tinatayang nasawi, habang ang iba ay sugatan. Nakapanlumo ang ganitong bilang, lalo na't noong Pebrero ng taong 2022, 3 araw lang sana ang itinagal ng operasyon ayon sa orihinal na plano ni Putin. Ngunit matapos ang mahigit 2 taon, hindi lang sila nabigo. Nasa bingit na sila ng pagkalugmok. Ang ironya ay mas lalong lumalalim. Habang patuloy na umaasa ang Russia sa taktika ng mass assault at fixed positions, ang Ukraine naman ay nagpakita ng mas masusing pag-aaral at paggamit ng teknolohiya. Ang mga bunker busters ay hindi lang ginagamit sa mga HQ. Target din ng mga ito ang mga logistical hubs, mga railway depots, at mga tulay na may mahalagang papel sa transportasyon ng supply. Sa pamamagitan ng mga precision-guided bombs, na ipapakita ng Ukraine na mas mainam ang diskarte kaysa dami. Ang bawat isang missile ay may layuning tapusin ang isang buong operasyon. Hindi lang sundalo, kundi ang buong sistema ng pagsuporta sa kanila.
Sa bawat bunker na gumuho, sa bawat depot na nagliyab, unti-unting nasisira ang pundasyon ng digmaan ng Russia. Ito ang epekto ng bunker busters bilang force multiplier. Hindi lamang sila sandata, kundi estratehiyang kayang palalain ang epekto ng kahit maliit na hakbang. Kapag naputol mo ang supply ng bala, ang command link, at ang kakayahan ng kalaban na makipag-ugnayan, kahit gaano pa karami ang kanilang sundalo, mananatili silang bulag, bingi, at walang direksyon. At sa dulo ng lahat ng ito, isang malinaw na larawan ang lumilitaw. Sa panahon ng modernong digmaan, ang tunay na tagumpay ay hindi na nakukuha sa bilang ng tangke o sundalo. Ito ay bunga ng katalinuhan, katumpakan, at kakayahang unahin ng kalidad kaysa dami. Sa pamamagitan ng kanilang makabagong bunker buster campaign, ipinapakita ng Ukraine na kahit gaano pa kalaki ang kalaban, kayang ibagsak ito. Basta tama ang pinupuntirya at sapat ang talas ng iyong sandata. Habang patuloy ang digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, isang bagong yugto ang nabuksan. Isa na may kasamang banyagang presensya na hindi inaasahan. Sa kabila ng distansya, ideolohiya at kakulangan sa kaalaman sa modernong labanan, ang North Korea ay pumasok sa gulo at agad na nakita ang resulta. Malawakang pagkasawi ng kanilang mga sundalo. Ayon sa Ukrainian intelligence, mahigit 3,000 North Korean troops ang napatay o nasugatan sa loob lamang ng 2 buwan sa rehiyon ng KS Oblast. Isang nakapangingilabot na bilang, lalo na kung isa sa alang-alang na halos 12,000 sundalo lamang ang ipinadala ng North Korea bilang ayuda sa puwersa ng Russia. Ang pagkasawi ng mga North Korean troops ay hindi lang bunga ng matinding labanan, kundi ng malalim na kakulangan sa kahandaan. Hindi sila naihanda para sa modernong digmaan. Karamihan sa kanila ay walang ideya kung paano gamitin ang advanced na kagamitan ng Russia at mas lalong walang kakayahang makipag-ugnayan sa kanilang mga kapwa sundalo. Ang barrier ng wika ay isang malaking hadlang, hindi sila marunong mag-Russian at halos walang translator na ibinigay sa kanila. Sa gitna ng putukan at drone strikes, ang mga utos ay hindi na iintindihan, ang mga senyales ay hindi na uunawaan, at ang mga koordinasyon ay nauuwi sa kaguluhan. Dahil dito, maraming unit ang naliligaw, naiipit, at tuluyang nabubura ng mga depensibong opensiba ng Ukraine. Ayon sa ilang mga ulat mula sa frontline, ang mga North Korean troops ay tila ginamit bilang pangharang. Itinutulak pasulong upang mag-absorb ng atake o tukuyin ang posisyon ng depensa ng kalaban. Ngunit dahil sa kanilang kawalan ng training at kakayahang makipag-coordinate, hindi sila nakakapaghatid ng anumang makabuluhang resulta. Sa halip, sila ay nagiging easy targets. Ang tanong ngayon ay, paano sila napunta roon kung wala man lang sapat na kakayahan? Ayon sa mga analyst, desperado na ang Russia at umaasa na lamang sa kahit anong puwersang maihahagi sa harapan ng labanan, kahit ito pa ay hindi handa. Hindi nagtagal, lumitaw ang mga ebidensyang lalong nagpapakita kung paanong ginamit ng Russia ang mga sundalo ng North Korea nang walang respeto o dignidad. Isa sa mga pinaka-iskandalosong revelasyon ay ang mga pekeng dokumentong ginamit ng mga North Korean soldiers. Nang suriin ng Ukrainian forces ang mga bangkay ng napatay na sundalo, natagpuan nila ang mga ID na peke. Nasa wikang Russia ng halos lahat ng impormasyon. Ngunit ang mga lagda ay nakasulat sa Korean. Hindi lamang iyon, ang mga pangalan sa ID ay napakatawa-tawa. Mga pangalan gaya ng Kim Kan-solot Albertovich at Dongen Jonsovich, halatang pagsasama ng Korean at Russian elements sa paraang katawa-tawa at walang ingat. Kulang sa mga opisyal na selyo, walang portrait photo at halatang minadali ang paggawa. Isang malinaw na ebidensya ng pagpapanggap. Mas lalo pang lumala ang issue nang lumabas ang mga ulat tungkol sa pag-abuso sa mga bangkay ng North Korean soldiers.
Ayon sa drone footage at testimonya mula sa frontline, nakita ang mga katawan ng mga North Korean troops na nakahilera sa mga niebe, tila naghihintay na kunin. Ngunit imbes na kunin at iuwi para sa maayos na paglibing, maraming bangkay ang sinunog, lalo na sa bahagi ng kanilang mukha. Sa isang video na ibinahagi mismo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky, 2 Russian soldiers ang kitang-kitang nagsisindi ng apoy sa mukha ng mga bangkay. Tila ba nais nilang burahin ang pagkakakilanlan ng mga ito. Hindi ito isolated case. May mga ulat rin ng mass graves na hinukay malapit sa frontline, kung saan isinasalansan ang mga katawan ng North Korean troops at binabaon ng walang seremonya o pagkilala. Ang ganitong uri ng kalupitan ay higit pang pinatindi ng kaibahan sa pagtrato sa mga North Korean troops habang sila ay buhay pa. Sa kabila ng pagiging banyaga, walang training at hadlang sa komunikasyon, nakatanggap sila ng mas espesyal na atensyon sa mga ospital ng Russia. Mas higit pa kaysa sa sariling mga sundalo ng Kremlin. Ayon sa isang leaked phone call ng isang Russian nurse na nagtatrabaho sa ospital sa Moscow, buong palapag ng kanilang ospital ang ipinalinis para sa eksklusibong gamutan ng mga North Korean. Bawal na bawal daw ang sinumang Russian staff na pumasok at mahigpit na ipinagbabawal ang pagsasalita ng Ingles sa kanilang harapan. Isang kautosang galing umano sa North Korean government mismo. Habang ang mga Russian soldiers ay nagsisiksikan sa mga masisikip na ward, kulang sa gamot at atensyon, ang mga North Korean troops ay tinuturing na parang espesyal na bisita. May sarili silang kagamitan, higaan, at mas pinabibilisang serbisyo. Ngunit sa kabila nito, nanatiling mahirap ang gamutan dahil walang sino man ang nakakaintindi ng kanilang wika. Ayon sa nurse, ang tanging palatandaan kung kailangan ng painkillers ang pasyente ay kung sila ay biglang sisigaw o umiyak sa sakit. Bukod pa rito, ang mga sundalo ay magkapareho ng uniforme, hindi marunong makipag-ugnayan, at halos imposibleng makilala kung sino ang sino. Kaya't napilitan ang mga nurse na sulatan ang kanilang noo ng marker para lang magkaroon ng kaunting pagkakakilanlan. Itinuturing ng ilan na ang espesyal na pagtrato ay indikasyon na baka ilan sa mga ipinadala ay mula sa Storm Corps, ang elite unit ng North Korean military. Ngunit ayon sa mga eksperto, kahit patotoo ito, ang karamihan ay nananatiling light infantry na walang sapat na kakayahan para sa modernong combat. Mas malamang na ang VIP treatment ay bunga ng diplomatikong obligasyon kaysa sa tunay na respeto sa kanilang husay. Sa huli, ang buong karanasang ito ay isang nakakalunos na larawan ng desperasyon at pagsasamantala. Ginamit ng Russia ang North Korean soldiers bilang disposable asset. Ipinadala sa labanan na hindi nila naiintindihan at itinuring na hindi tao, kundi bilang lamang. Sa bawat pekeng ID na nasabat, sa bawat bangkay na sinunog, at sa bawat sigaw na hindi naunawaan, mas lalong lumilinaw kung gaano kalawak ang kapalpakan at kalupitan ng digmaan na ito. Isa itong paalala na sa likod ng bawat bilang ng casualties, may mga buhay na nawala, dignidad na inapakan, at katotohanang pilit itinatago. Ngunit patuloy na lumilitaw sa bawat pag-atake ng katotohanan.